Ang bantay ng matandang punong mangga. Sa San Carlos City, Pangasinan, may isang mahigit 100 taong gulang na punong mangga sa likod ng ancestral house ng aking mga lolo't lola. Ayon kay Lola, mas matanda pa raw ang punong iyon kaysa sa kanya. Noon, 70 taong gulang na si Lola, ngunit masigla pa rin. Madalas kaming magtipon tuwing hapon habang ikinukwento ni Lola ang nakakatakot na alamat ng punong mangga at taimtim kaming nakikinig. Ayon kay Lola, ang dahilan kung bakit patuloy na nabubuhay ang punong mangga sa kabila ng mga bagyo, lindol at iba pang sakuna ay dahil may bantay itong nilalang. Isang matandang lalaki na nakasuot ng puting long sleeves, puting pantalon at salakot. Sinasabi ng maratyuhin at tiyahin ko na nakikita raw nila ang matanda na nakaupo sa paanan ng puno paminsan-minsan. Minsan sa gabi, minsan sa araw, lalo na pagkatapos ng ulan sa hapon. Nakaupo lang daw ito roon, tila may hinihintay. Ngunit hindi nila alam kung ano o sino. Naniniwala ang ilan sa aking mga tiyuhin na hindi lang ang puno ang binabantayan ng matanda, kundi pati raw ang isang palayok ng ginto na nakabaon sa ilalim nito. Kapag nagustuhan kayo ng matandang bantay, sabi ni Lola, ibibigay niya sa inyo ang palayok ng ginto. Pero kapalit nito, sasama kayo sa kanya at hindi na makakabalik o kaya may kukunin siyang buhay kapalit ng kayamanan. Pagkatapos noon, palagi niya kaming binabalaanan na huwag lalayo ng bahay, lalo na tuwing hapon at huwag na huwag maglalaro sa ilalim ng punong mangga. Akala namin noon, paraan lang iyon ni Lola para manatili kami sa bahay habang siya'y nagpapahinga. Madalas siyang magalit kapag umaalis kami nang hindi nagpapaalam, lalo na kapag sa ilalim ng mangga kami naglalaro. Isang hapon, matapos ang mahinang ulan, palihim kaming nakalabas ng bahay habang natutulog si Lola. Ayan, makakalaro na tayo ng patintero, sabi ng pinsan kong si Pam. Masaya ang hapon na iyon at nakabalik naman kami bago magising si Lola. Habang nagmemeryenda, napansin kong tahimik si Pam, kabaliktaran ng dati niyang masayahin at maingay na ugali. Takot ka no? Baka malaman ni Lola, biro ko. Hindi no? Sagot niya. Iba lang pakiramdam ko, parang lalagnatin. Huwag mong sasabihin kay Lola ha? Pumayag ako. Pagsapit ng gabi, lalo siyang naging tahimik. Halos hindi kumain. Hindi ko na iyon pinansin. Bandang hating gabi, pagising ko para umihi, nakita kong naglalakad si Pam habang natutulog. Dumaan siya sa kusina at pilit binubuksan ng pinto sa likod. Parang may gustong puntahan. Pam, saan ka pupunta? Sigaw ko. Hindi siya sumagot. Takot na takot ako kaya ginising ang mga pinsan, tiyahin at si Lola. Hinila ng tiyahin ko si Pam palayo sa pinto. Sinampal siya para magising. Namatanda siya! Nasa pian! Kumuha ng itak ang aking tiyahin at iwinagway ito sa hangin. Lumayas ka! Masamang espiritu. Naghagis ng asin ng aking tiyahin. Pagkatapos noon, biglang nagising si Pam at imiyak ng malakas. Ikinuwento niya ang nangyari. Tinatawag ako ng matanda sa ilalim ng mangga. Ibibigay daw niya sa akin ang palayok ng ginto kung sasama ako sa kanya. Pinagalitan kami ni Lola. Buti na lang at naagapan, kung hindi baka wala na si Pam gayon. Kinabukasan, nagsimba kami. Pagbalik, nag-alay si Lola ng pagkain, inumin, kakanin, tabako at nganga sa paanan ng punong mangga at nagdasal. Mula noon, hindi na kami muling naglaro sa ilalim ng punong iyon. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito,
Baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!